So, hi mga madider. So, rainbow after the rain. Char. So, wala akong ginagawa mga madi. Free time ko karon. Free time ko ngayon. So, magtagalog na naman tayo mga madi. Here we are again. Get ready with me. Di ako mag-makeup ngayon. Mag-share ako ngayon mga madi. Kasi free time ko ngayon at wala akong ginagawa. Magpapatuyo ako ng buhok mga madi. So, ganito yan mga madi. Alam nyo ba, na-inspired din ako. Nakakatuwa din pala na meron kang nai-inspired na tao mga madi kasi sa mga sinishare ko ba. Kasi ako mahilig talaga ako mag-share mga madi based sa mga na-experience ko at yung mga sinishare ko na makaka-inspired din sa taong nanonood sa video ko. Kahit dati pa yan mga madi, wala pang mga monetize dyan. Hilig talaga ako mag-video at mag-advise kasi ako hindi 100% ang confident ko mga madi sa video pero in person na mahihain talaga ako. At saka madaldal lang ako sa taong komportable ako mga madi. O ganun ako. Pero pag sa video, nakikita nyo na napakadaldal ko sa video. Pero sa personal mga madi, mahihain talaga ako lalo na hindi ko ganun kakilala ang tao at hindi ako komportable. Nakadepende yung ano ko mga madi, confident sa lugar, sa tao at sa yung lalo na pag ako lang mag-isa 100% talaga yung confident ko mga madi kaya kasi hindi ako nahihiya wala kasi nakatingin ayoko ng attention hindi ayoko yung ako titingnan kaya ang haba na ng sinasabi ko mga madi alam niyo ba na nai-inspire din ako na meron din palang natutuwa sa mga video na sinishare ko part sa mga nag-i-encourage ako ba mga madi kasi yung mga napagdaanan ko na hindi maganda kung meron na akong ginawa na nag-success siya or may na yung may ginawa akong maganda yung kinalabasan sinishare ko talaga yan mga madi kasi gusto ko ma-encourage kayo kasi hindi lahat tayo ay pinahalad sa buhay kaya yung mga na-experience ko na nalagpasan ko sinishare ko talaga yan mga madi kasi gusto ko magiging matatag din kayo tulad ko na nalagpasan ko yung mga pagsubok na akalain ko hindi ko talaga siya kaya mga madi. Sa edad kong napakamurang edad ko dati mga madi nangarap lang ako pero ang dami pumapasok sa utak ko na pag once na marunong na ako at may mga alam-alam na sa buhay, hindi ko talaga palalagpasin. Kaya nung time na dumating yung time na yun na medyo dalaga na talaga ako at pwede na ako magtrabaho, ganyan. Yung mga pinangarap ko nung maliit ako, tinupad ko talaga siya. Fulfillment yan mga madi sa sarili ko, hindi para sa ibang tao, hindi para sa pamilya ko. Kumbaga yung gusto ko talaga na gawin, yun talaga yung ginagawa ko. At saka, pag may mga na-experience ako hindi maganda at nalagpasan ko, sinishare ko talaga yan sa mga madi kasi alam ko na merong taong napagdaanan din kung ano yung napagdaanan ko dati. Kaya sinishare ko talaga yan mga madi kasi alam nyo ba, mai-inspired kasi kayo at mai-encourage din na gagawin yung bagay na yun kasi nga nakaya ko nga, kaya nyo din, gusto ko, kayo din. Ayoko yung sarilinin ko lang, sarilihin ko, basta na, ayoko yung ako lang ba, gusto ko, i-share ko din para kayo din kasi yun ang purpose ko talaga bakit ako nag-share. Dati pa talaga ganyan ako, mahilig ako mag-share. Lalo na pag ako lang mag-isa at sa mga close friend ko na kailangan ko silang sabihan, ganito, ganyan. Sinasabi ko talaga yan. Yun talaga yung bukal sa kalooban ko at totoo. Kaya, kaya yung mga sinishare ko talaga mga madi, na-experience ko talaga yan. Kaya hindi ko akalain na meron pala ako na-inspired na tao, hindi man lahat. Pero natutuwa ako na ganun makasalubong ko, pag nakauwi ako, may magsabi na ganito, gusto ko nanonood ako sa mga ano mo, magugulat na ako, pinalo kita kasi gusto ko, nagustuhan ko yung mga sinishare mo, ganyan. Nagugulat na lang ako, pero hindi ko naman sila sinasabihan. Basta ako lang talaga, ang purpose ko is mag-share lang para ma-encourage ko kayo. Kasi nga, minsan, kailangan din natin na makarinig ng mga positive na sinasabi. Hindi sa lahat. Na para mabuhayan tayo ng lakas ng loob. Kasi minsan, mahina kasi tayo mga madi. Kaya sa akin kasi dati, yung may mga experience ako hindi maganda, wala talaga. Sarili ko lang talaga ang nagpapatatag sa sarili ko kung wala si mamang na lagi kong pinagsasabihan na pinaghuhugutan ko ng lakas ng loob, pamilya ko kung wala, sarili ko lang talaga at ginagawa ko lang talaga kung ano yung gusto ko. Pag alam kong hindi maganda, hindi ko talaga siya gagawin. Kaya yung mga na-experience ko na sinishare ko, yun yung mga pinagdaanan ko talaga. Kaya nagpasalamat ako na meron pala akong na-encourage na nanonood
na natutuwa din ako kasi wala lang, na sabihin lang ay nakakatuwa naman yung ano mo kasi na ano dun parang minsan mata-touch sila, tsaka nakakaano sila ng idea, ganyan. Kasi sinishare ko talaga yung mga pinagdaanan ko. Kasi simula dati nung bata pa talaga ako, nangarap lang naman ako dati. Nangarap hanggang ngayon, nangarap pa din naman. Kaya huwag tayong mawala ng pag-asa na mangarap. Mangarap lang tayo, malay natin. Makamit natin yung gusto natin. Parang may ano na yun eh. May ugat. Tapos, kaya sinishare ko yan para kayo din, hindi kayo panghinaan ng loob. Kasi hindi maganda at hindi talaga biro na nandyan ka sa sitwasyon na hindi maganda. Sino bang hindi nakakaranas ng ganun? Mahirap lang naman kami, ako. At saka ako naman, kung nagagawa ko man yung gusto ko, kung naabot ko man yung gusto, yun yung mga pinagsikapan ko talaga at pinangarap ko na gagawin ko talaga. Wala akong palalagpasin, basta kaya ko lang. Pag hindi ko kaya, hindi ko siya susubukin. Pag hindi ko kaya, kasi ako din ang mahihirapan. Kaya, tapos ako, hindi ako marunong mainggit. Kaya yun siguro din ang ikinakatuwa ko din sa sarili ko na hindi ako marunong mainggit. Kumbaga yung mga nakamit ng iba, ginagawa ko siyang inspirasyon. Wala yung balang araw magkaroon din ako ng ganito. Nagiging inspirasyon ko siya. Hindi talaga ako naiinggit sa isang bagay kasi alam ko naman kaya ko eh. Kaya nga nagsisikap ako para makamit ko din yung gusto ko. Kaya hindi ako mainggitin na tao. Kumbaga yung ipinag ano ng iba na may nakakamit sila, ikinakatuwa ko yun at nagiging inspirasyon ko. Yun yung mga bagay na ginagawa ko pag gusto ko yung isang bagay tapos merong nag-success. Gustong-gusto ko yun panuorin at gusto ko, ginagawa ko talaga siyang inspirasyon, hindi ko siya kinakaingitan. Kaya masarap at masaya ako sa buhay ko na kung saan man ako ngayon, kung ano man, sa maliit na bagay, may narating man ako or wala, masaya ako kasi wala kang aapakan na tao. Dapat yung ano, magaya nyo din kasi masarap talaga sa pakiramdam na may naabot ka or natupad yung gusto mo na maraming masaya. Pangit talaga pag umasinso ka or umangat sa buhay na mayroon kang inggit sa sarili mo kasi hindi ka papayag na mataas siya sa'yo. Kaya yun ang pinakaayaw ko talaga yung ganun na ugali ng tao. Kasi kaya hindi talaga ako marunong mainggit. Naiinis ako sa mga naiinis ako sa mga ganyan kasi nga doon kasi magsisimula magkaroon ka ng kasalanan eh. Doon magsisimula na ayaw mong malamangan, ganyan. Hindi ka masaya ba? Hindi ka masaya sa success ng iba. Ako, ang dami kong video na pinapanood, binabalik-balikan ko yan, yung mga inspirational video na, lalo na pagdating sa mga naging mahirap siya, tapos nagiging success. Alam niyo, doon ako na kumukuha ng lakas ng loob sa panonood ng mga ganyan, na i-inspired ako. Hindi yung kung dumating man yung may nakamit, idadahon ko siya, hindi talagang nakakapag-proud talaga at doon ako kumukuha ng lakas ng loob. Kaya, yung inggit kasi, isa yan ang magpapadown sa sarili mo. Oo nga, nakamit mo, naging mataas ka, pero ang laging laman sa utak mo niyan, bawal ka malagpasan. Kaya ginagawa mo yung isang bagay na hindi mo kaya, pinupush mo sa sarili mo kahit hindi mo kaya, hanggang makagawa ka ng kasalanan sa iba. Kaya pangit talaga yun mga madi. Gawin mo lang yung bagay na gusto mo, gawin mo lang yung bagay na naaayon lang sa kakayahan mo para hindi ka ma-pressure kasi pangit talaga yung bagay na kunin mo siya na napipressure yung sarili mo kasi pag once na nag-failed ka niyan, mape-pressure ka talaga at madidepress. Napakalaking impact yan sa sarili mo na pag na-down ka at hindi mo makamit yung gusto mo, tapos pinipressure mo ang sarili mo, doon kasi papasok yung madidepress ka. Hindi mo siya kayang agad itayo. Hindi mo siya kaya agad-agad na maibangon yung sarili mo kasi nga pinressure mo yung sarili mo. Kaya ako, mga bagay na ginagawa ko, yun yung mga bagay na alam ko sa sarili ko na kaya ko na. Kahit maghirap man ako, kahit pagdaanan ko man yan, basta alam kong kaya ko at porsigido ako, hindi ko talaga yan binibitawan at talagang dinadaanan ko talaga yun ang hirap. Di bali na maghirap ako, basta alam ko sa sarili kong kaya ko. Ganon ako kalakas sa loob ko, na may tiwala ko sa sarili ko. Ganon ako kalakas ba. Yun, sa tiwala ko lang, alam niyo mga madi, nagiging ganito ako. Hindi yan sa galing sa mga yung sabihan ako ganito ang gawin mo, hindi nanggaling sa kanila, kumbaga hindi nanggaling talaga yan sa sarili ko mga madi. Kaya kahit ano man sabihin ng iba ganito, hindi talaga ako agad-agad maapektuhan. Siyempre nasasaktan ka din,
Pero hindi ako agad-agad tumitigil. Kasi ang ginagawa ko yun talaga yung sinusunod ko. Siyempre, nakikinig din ako, pero yung hindi magandang sinasabi sa akin ay ganito, hindi ko yan sinusunod. Siyempre, sinusunod ko pa rin yung gusto mo. Kaya kayo, kailangan talaga ang gawin yung pundasyon is yung sarili mo, yung iba. Kasi pangit pag yung iba yung gagawin yung lakas loob. Kasi paano pag nawala yung iba na nagpapalakas sa'yo? Sino ang magpapalakas sa'yo kung mismo ikaw sa sarili mo hindi ka malakas? Kaya kailangan talaga malakas ka mismo sa sarili mo. Ikaw mismo sa sarili mo, malakas at matapang ka. Hindi yung matapang nag-aaw, nang-aaway. Kaya isa din yan sa pinakaayaw ko yung away. Nagkaedad ako ng ganito, ilang taon na ba ako? Mabibilang lang kung meron akong kinasamaan ng loob at may nakaaway ako. Pero mostly talaga, ayaw ko talaga ng away mga mali. Hanggat maaari, ayaw ko talaga. Kaya ako, natutuwa talaga ako na meron akong na-inspired sa mga kinikwento ko at sa mga sinasabi kasi akalain ko ba meron akong ginawa na nagpalakas ng loob sa isang tao. Kaya yung mga pinagdaanan ko at sinishare ko talagang napagdaanan ko talaga yan at ibinabahagi ko kasi maganda talaga yung makakinig ka ng mga positive na mga salita. At saka yung mga na-inspire tulad ko, malay natin, magkapareho tayo na pag nakakita tayo ng merong nakaka-inspire na magiging malakas ang loob mo o ganun. Ako mga madi, wala mang nagsabi sa akin na ganito, ganyan. Mahilig lang ako manood ng mga inspirational video. Dati pa yan, kung hindi, makikinig ako ng mga testimony. Ganyan, mahilig ako niyan. Tapos, kasi mahilig ako mag-share eh. Tapos kinukumpara ko yung sarili ko. Sa akin lang yan, hindi ko kinumpara sa iba na, ay ganito gusto ko i-compare. Hindi, yung ba tinitingnan ko ba niya, ay kaya natatouch ako, kaya parang nakikita ko yung sarili ng iba sa akin. Ganyan. Tapos minsan, kaya nga masyado akong emotional eh, kasi maano kasi ako, maawain. Maawain ako. Tapos, pero hindi naman tayo perfect. May mga ugali man tayo hindi magana, pero nakadepende nga yan sa atin kung paano natin dalhin. Kung gusto natin ng gulo, madali lang gawin yung gulo na yun. Pero ako ayoko ng gulo hanggat maaari. Ayoko ng gulo. Ayoko ng away. Gusto ko talaga yung masaya lang. Walang bigat sa dibdib. Kaya, kung wala man akong narating sa buhay ko o may marating, basta masaya na ako sa buhay ko kasi pinto na ako ba mga mati. Simpleng buhay, okay naman ako yan. Ang purpose ko lang naman sa paggaganto ko at saka yung sa pagsisikap pa, sa pamilya at syempre para na din sa anak ko at sa sarili ko future. Pero wala akong intensyon na gagawin ko yung mga bagay na to para malamangan ko yung iba. Wala sa akin yung mga bagay kasi wala talaga sa akin yung inggit. Confident ako sa sarili ko na kung ano yung marating ko, yun lang. Wala na. Walang ibig sabihin. Kaya masaya ako sa buhay ko. Masaya ako sa buhay ko kung may narating ako. Wala problema sa akin kasi ko lang talaga mga mali. Simple lang o ganun. Ay, nag-full storage na siya. Hanggang dito na lang mga mali kasi nag-full storage na siya. Hindi ko siya may screenshot. Sa susunod na naman yung iba. Basta nagpapasalamat ako sa inyo. Sa mga nasabihan ko na nagsabi sa akin na na-inspire kayo sa mga ko at may naitulong din pala ako. Nakaka-touch. Kasi alam niyo, nang umuwi ako sa bahay, meron nagsasabi sa akin na parang natutuwa sila sa akin. Pero hindi ko naman in-expect yun. Kasi sa akin, okay lang yun. I-proud ako, hindi. Basta alam ko sa sarili ko na mabuti naman ang ginagawa ko, ganun. Hindi ko na kailangan yung mga, ng mga validation ba? Yung sabihin ng tao na, proud ka ba sa akin? Wala. Kasi ayoko nga ng attention eh. Ayoko yung sa akin mapokus yung mata or yung bigyan ako ng attention. Ayoko yung, lalo na mga special treatment. Pag alam natin galing ka sa ganito eh, special treatment. Ayoko ng ganun mga madi. Mas gusto ko yung pantay lang talaga. Kaya yung umuwi ako, nagugulat ako na meron man nagsasabi na natutuwa sila sa mga sinishare ko. Ay, ganun. Natutuwa din ako kasi meron pala din ako na-inspire na nanonood. Kaya, wala lang. So, yun lang mga madi. Kasi nag-full storage na ako. Humaba na naman siya. Babay na. Next time na naman. Ay, may gagawin pa ako kasi meron akong dito mga madi. Kasi may gagawin ako sa next Basta. Ayoko sabihin. Bye-bye. Yun na lang muna.